Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sagana sa panahon ng digmaan, naguluhan sa panahon ng kapayapaan, sa mahal ng Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo. Simulan po natin ang ating araw ngayon sa pamamagitan ng banal na misa. Agad gunitain din natin ngayon, araw na to, ang kabanalan at kadakilaan ni San Bernabe or Saint Barnabas. Bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang, magpakatotoo tayo sa harap ng Diyos, aminin natin na tayo mga makasalanan at lagi nating kailangan ang kanyang kapatawaran at ng tulong. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang magniningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron ang saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman nila sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O puon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang sa nadakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo nag-confuse po tayo dun sa first reading kasi may dalawang option po sa first reading, yung mula sa gawa ng mga apostol at yung sa Korinto, no? Kasi dahil ngayon ay kapistahan ni San Bernabe o Saint Barnabas, yung unang pagbasa kasi dapat nagaling sa gawa ay nagpapaliwanag doon sa gawain ni San Bernabe, no? Ako po'y fan ni San Bernabe. I'm a fan of Saint Barnabas kasi parang feeling ko he can be any one of us. Pwede tayong maging katulad niya. Unang-una, ang totoong pangalan ni San Bernabe ay Jose o Joseph Barnabas. Jose Bernabe, no? At siya ay taga Cyprus, no? At konti ang alam natin tungkol sa kanya, yun lang nakasulat tungkol sa kanya. Ang siguro unang-una nating natutunan tungkol sa kanya ay meron siyang ari-arian, a property, na ibinenta niya, no? Kusang loob niyang ibinenta at yung pinagbentahan ay ibinigay niya sa mga apostoles upang ibigay sa mga mahihirap. Nagkusa siya. Nobody told him na gawin yun, pero siya ay nagkusa. Siguro nakita niya yung pangangailangan at siya ay tumugon, no? Kaya po naalala ko lagi yung isa sa aming parishioners, isa pong naglilingkod sa simbahan, pero tahimik na naglilingkod, very faithful sa kanyang gawain bilang isang lingkod sa simbahan. Pero tuwing meron siyang makikitang pangangailangan, tutugon siya. Miski hindi mo siya sabihan, miski hindi mo siya hingan, tutugon siya. The last time tumulong siya ay yung meron siyang bagong business. Sabi niya, ang unang-unang kikitain ng business kong to, ibibigay ko sa simbahan. Tamang-tama, nasira yung trompa ng simbahan. So walang kaabog-abog, bumili siya ng trompa para kapalit ng trompa ng simbahan. No? So, itong taong to does not want to be, ayaw niyang pasalamatan siya, ayaw niyang ibanggitin yung pangalan niya, tahimik lang siyang tutulong, just like Barnabas, no? Just like Bernabe, no? At siguro dun sa pagbasa dapat na binasa natin, nagpunta si Saint Barnabas sa Antioch dahil maraming converts, maraming nagiging Kristiyano dun sa bayan na yon. At nung makita niya sila, in-encourage niya sila. Kumbaga tinulungan nila, hinikayat niya, pinush niya, minotivate niya, at kumbaga pinacilitate niya, no? Na sila ilalong lumago, no? Kasi ang description sa pagbasa kay Bernabe ay puspos ng Espiritu Santo at pananampalataya at isang mabuting tao, a good man filled with the Holy Spirit and faith. No? Alam niyo po yung good man, that is the highest parang compliment that one can get, no? Na ikay mabuting tao. And then, pagkatapos nun, dun sa pagbasa rin, nabalitaan niyang si Saulo ay naging Kristiyano na, no? Pero ang mga Kristiyano ay takot lumapit kay Saulo kasi nga hindi sila naniniwala na nag-convert na ito at nagbago na.
Samantalang dati ay pinipersecute niya yung simbahan. Pinagdinadakip niya yung mga Kristiyano, pinakukulong niya. So siguro naisip ng mga Kristiyano, naku, trick lang yan para mahuling niya tayo. No? Siguro nagpapanggap lang yan. Di ba? So ayaw nilang lumapit kay Saulo. Nung mabalitaan ni Bernabe yun, pinuntahan niya si Saulo sa Tarsus at kinuha niya, dinala niya sa Antioch. At 1 buong taon niyang inalalayan, tinuruan, ginabayan, minentor si San Pablo. Siya ang mentor ni San Pablo. No? Pero ang nangyari ngayon, mas sikat pa si San Pablo kaysa sa kanya. No? Mas kilala natin si San Pablo kaysa kay Saint Barnabas. No? Tapos noon, sa first missionary journey ni Bernabe at ni Pablo, kasi sila pinadala ng Espiritu Santo, sinama yung pinsan ni Bernabe na si John Mark, or mas kilala sa Mark. No? Itong binatilyong ito ay sumama sa missionary journey. Pero siguro dahil bata pa siya, hindi niya nakayanan yung demands ng mission. At siya ay nalungkot o homesick, kaya iniwanan niya si Pablo at si Bernabe at hindi nagustuhan ni Pablo yun. So nung sila ay maglalakbay ulit sa missionary journey, ayaw nang isama ni San Pablo si Mark. No? Ayaw niya na isama kasi nga iniwanan tayo niyan eh. No? Pero si Bernabe, hindi siya nawala ng pag-asa kay Mark. No? Patuloy niyang hinubog, tinuruan, ginabayan, finorm. Maka-formator siguro ng mga kabataan ito si Bernabe. No? So until finally, nung nakakulong na si San Pablo, si Mark ang nakatulong ng lubos sa kanya. Nagkaroon ng reconciliation at siya ang naging kasama at katulong ni San Pablo. Yung tinanggihan niyang kabataan nung nag-mature na ay naging kasama na talaga sa mission. So si Saint Barnabas ay may pasensya, may tiyaga, may tiyagang samahan, turuan, alalayan ang sino man nangangailangan. Kaya sa palagay ko, kailangan natin ng mga Bernabe ngayong panahong ito. Somebody who will encourage us, somebody who will support us, somebody who will motivate us. Naalala ko po isang parishioner na yung anak niya ay problematic siya sa kanyang binatilyong anak. Parang ayaw mag-aral, nalululong sa kung saan mga games, ayaw na mag-aral. Tsinagaan nung tatay yung anak niya. Sabi niya, sige, dito ka lang. Basta dito ka lang, huwag kang magbarkada. Kasi gustong magbarkada nung anak niya. Until finally, after 1 year, bumalik sa pag-aaral yung kanyang anak. Bumalik talaga. Siyang kusang mag-aaral na ulit, tatay. So sinuportahan niya. Nag-aaral ulit. No? Pero pinagtsagaan niya ng 1 taon, yung kakulitan, yung katamaran, yung lahat ng mga bisyo na gusto niya, yung mga games. And then finally, the other night, siguro last weekend yun, nakatanggap ako ng picture sa message. Nakalagay doon yung pangalan ng paaralan at yung nakalagay, Dean's List. Sabi ko, sino naman kaya magpapadala nito sa akin? So binasa ko yung mga pangalan nung nasa Dean's List. Nandoon yung pangalan ng bata. Yung ayaw mag-aral, yung pasaway, yung nalululong sa games, ay nasa Dean's List dahil sa pagtsatsaga ng tatay niya. Dahil hindi niya sinukuan yung anak niya, na hindi siya nag-give up. Sabi ko, itong tatay na to parang si San Bernabe eh. No? Matyaga, pasensyoso, maunawain. No? And therefore sabi ko, kailangan natin ang mga Bernabe ngayon. No? At saka yung mga binanggit ko mga halimbawa, yung nagko-contribute sa simbahan, yung tatay, hindi yun mga pari, hindi yun mga relihiyoso, mga ordinaryong tao yun eh. Ordinaryong tao na humaharap sa mga ordinaryong hamon ng buhay. Pero tsinagaan nila, hindi sila nag-give up. No? So siguro paanyaya sa atin ngayong lahat ay maging taga-motivate, maging taga-facilitate, maging taga-hikayat, taga-hubog ng mga kapwa natin, lalo na ng kabataan. Kailangan ng kabataan natin ngayon ang guidance. Kailangan nila ng mga modelo na pwede nilang matignan at masundan.
And one of them is Saint Barnabas. Sana po tayo in our own way, in our small way, kung nasaan man tayo, kung ano man ang katayuan natin sa buhay, let us be encouragers. Let us encourage people to continue and not to give up following Jesus on the way. Ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at mga paghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatandan, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din natin ang mga kabataan na ngayon ay nasa National Youth Day sa Nueva Cáceres, sa Naga. Naway maging makabuluhan at maging katulong sa kanilang pananampalataya ang nagaganap nilang mga pilgrimage at mga pagdiriwang ng National Youth Day. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at mamalgiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa pagkakas
kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinaparang Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, na aming Papa, at ni Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Bernabe at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsasaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay ganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang paggaling at habag, isabuhay pa. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,